So, M50 ano? Canon M50, M50 Canon Mark II. M50 Mark II. Ito yung Oo. sinasabi mo hindi pwede sa pang-event. Wala, baka Oo, may pero... mga mag-comment dyan. Anong Hindi, hindi hindi, hindi, pwede? hindi, hindi. Pwede Hindi, yan. hindi, hindi, pwede. Hindi, Hindi, sige. binabawi. Hindi, hindi, parang hindi. Baka kasi may mag-comment eh. Pero... Oo. Hindi, yan mo sila mag-comment. Oo. Hindi, pag may nag-comment, ito yung sagot. Ito yung sa part ko lang, sa part ko lang. Oo. Pwede siya. Pwede siya. Oo. Pero, kung isipin mo, hindi siya enough. Hindi, kumbaga, parang nasa gera, pero may handgun ka lang. Naka-handgun ka lang. Kumbaga, pwede naman talaga, bumabaril ka naman. Oo. Pero, mahina. Oo, Parang mahina, ganun. Hindi siya mahina. sapat. Okay. Ayan, ganun yung ano niya. Tapos, nung nag-upgrade na ako, ganyan, nakukuha, bali yung pinakaunang kumuha sa aking studio is Class S. Okay. Yung Class S, shoutout sa kanila. Shoutout Class S. Shoutout sa Class S. Okay. Dati sa Class S, ano pala yun, nung M100 pa yung camera ko, may camera Andun ka na? ako nun. Oo, ano na ako Okay. nun, nagpi-PA na ako sa kanila nun. Okay. Kasi parang yun nga yung sobrang na-addict nga ako matuto eh. Wala kang trabaho nito? Ano na, wala na. Floating ka nito? Oh, bro, Paalat-kalat ka nito? ano lang din, nung time na yun siguro, nagkataon lang din na nung pumasok ko sa photography, hindi about sa pera. Parang ganun. Okay. Until now naman. Pero parang alam mo yun, hindi ko siya ginawa kasi gusto ko. Wala kasi talaga ako, inosente ako, gusto ko lang talaga ng gumaling sa photography. Basta sinunod mo na yung gusto mo, yung trip mong gawin. Oo. Okay. Na sabi eventually, nalaman ko na Pwede palang kumita. pag gumaling ka sa isang bagay, mabavalue siya. Parang Okay. magkaka-value siya. Maganda yun maganda yun. And, tapos yun nga. Wisdom. Tapos? Tapos yun nga yung sa Class S na yan, malaking bagay talaga sa akin yung yung sila. Kasi sila talaga nagturo sa akin ng about sa event, kung paano kumilos, ganyan. Kasi nung PA ako sa kanila, pinapa-main cam nila ako video hawak ko, ganyan. Parang feel ko na nun, naka-earphones pa ako. Video to. Oo, pero naka-steady lang naka-tripod lang din. Parang Ito, wedding? Hindi, korpo. Corpo. Parang mga nasayaw lang ganyan, parang kakain yata yung yung main cam. So pumalit ako muna. Main cam, feel ko. Pero naka-steady lang yun. And simula nun, parang... Mas naano ka pa? na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya. Sobrang... Yung TF dati, wala lang kumbaga kung tutuusin nga, kung isipin mo ngayon, kung normal ka lang na tao mag-isip, sabihin mo, pumayag ka dun, parang ganun. Okay. Pero nung time na yun kasi, iniisip ko, lang naman Kasi kumbaga, learnings kumbaga, Experience. Yung experience Kakaiba. talaga. Hindi mo makukuha yung kahit saan Oo, kahit sa school ka mag-aaral. Kailangan mo talaga magsasacrifice ka talaga para Oo. makuha mo yung experience. Sa umpisa yan. Kasi ayun naman. Legit yun, agree ako doon. Ganun. Tapos, ilan kayo sa classes doon? Sa Class S, Sa madami film. kasi sila eh. So, naramdaman mo yung pack? Oo. Sa classes kasi, magagaling talaga yung mga shooter dyan. Parang talaga sila. Parang matagal na talaga silang nag-e-event. Oo. Marami sila, mga iba-iba. Videographer, Grupo talaga sila. photographer. Iba-iba. Tapos ang malupit pa doon, lahat yun, may page, may studio na sarili. Kanya-kanya rin sila. Kaya ako, nagkaroon ako ng Axe Studio. Si Nico yung nagsabi sa akin na, gawa ka ng page mo, tapos, upload mo yung mga gawa mo dyan. Sabay, kapag kami na client na may nag-inquire, tayo rin yun. Baka pa nga nila. Sabay, parang Ayos. naisip ko, dali nung ganung concept. Madali siya kasi, parang, parang pag nagawa ka ng sarili mong, naman, pag gumawa ka, lalawak yung network nyo. Pero, same team pa rin kayo. Parang ganun. Ayun. Ganda. And then, anong camera mo nito dati? Naka M100 ka pa? Anong time na nasa classes ako, M100, sabihin, umabot din na nagka-M50 ako. Nag-shoot ako sa kanila napagbigyan nila ako, nagbinyag ako isa. Okay. So, Matagal ka sumasama sa kanila? Mga gano'ng katagal ka sumasama sa kanila? mga korpo kasi, hindi naman. Mga 3 months siguro. 3 months. Na mga Bigyan 3 ka na months na parang PA na, hindi naman lagi. Parang siguro,
twice a month, mga ganun. Oo. Twice a month, tas once. Tapos baptism. Kamusta yung Oo, baptism? Main shooter ka doon? siguro, ano yun December, tanda ako. 2022, Oo. mga ganun, 2022. Tama, bro. 2022. Oo. Or 2021. Main yata. shooter Basta ka dito? December. Main shooter ka dito? Ha? Main shooter ka? Ano ako, one photo ako, tas one video, magkasama Oo. kami. Nakaka-tense yun. Naka M50 ako nun. Pero ang gamit ko nun, Canon M50 Mark II. Tapos, naka-kit lens lang ako. Tapos, may flash na ako. Ang gamit kong flash TT600. Hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit ko eh. Okay. Oo, hanggang ngayon. Tapos, ayun, siguro na pagbigyan nila ako, ganyan. Wala na shooter, siguro. Wala na silang shooter. Ano Ang na, dami nila emergency na. Oo, ang dami nila shooter. Tapos nabigyan ako na isa. Sabi ko po, sige. Buti ginrab mo. Oo naman, yun yung ano sa akin eh. Yun lang din yung parang ano ko sa Puhunan sarili mo. ko eh. Oo. Pagka, kunyari, gusto ko yung gagawin, pero hindi ko pa alam. Doon ko na alamin yung ibang bagay. Alamin ko na yung mga basics, pero pag andun kasi, alam ko na iba talaga yung nangyayari. So, doon ko na inaral. So, yun nga, nabigyan nila ako. Yung output ko, yun. Ano? Kamusta? Ayun, parang hindi maganda yung nangyari. Yung time na yun, hindi pa talaga Okay ako naman. marunong. Hindi okay, hindi talaga. Nabigyan ka ng comment? Oo, kasi kaya ako nalaman na masasabi kong hindi okay kasi after, yun na yung last ko. Yun na yung last ko. Nalaman ko Actually, hindi okay kasi yun na yung last ko. Parang yun na nga rin yung last ko talaga, bro. Oo. Pero may PA ka pa? Hindi na. Hindi na rin. Binlock ka na. Friend ka na. Hindi na nila ako pinili kasi Huwag nyo kakausapin to. Ay, hindi. May mga shoot pa pala ako na itong nakaraan. Okay. Pero ito na lang yun. Pero nung dati, nakakatawa yun. Nagkaroon ng space. mga 2 years siguro. 2 years? Oo, bro. Ang haba nun, bro. Kasi kamag-anak pa noon, kamag-anak ni Nico yung kumuha sa amin. Okay naman. Pero kumbaga nakakahiya kasi syempre, yung grupo nilang Class S, magagaling eh. Oo, sa bagay. So, kailangan medyo sabay eh. Class S nga eh. Doon yung Class S. Anong Ibig class sabihin, pinakita mo? Malalakas. Class C. Wala. Original eh. Original. Tapos, okay, after ng Class S era, nag-shoot ka sa DLC, di ba? Nag-shoot din ako sa DLC. Lahat ng nangyayari na yan, meron ako Axe Studio, di ba? Nag-shoot din ako sa Axe Studio, tapos bukod sa sarili ko, yun nga, nag-shoot ako sa Class S, DLC. Tapos sa'yo, Okay. parang nag-abot pa yung DLC tsaka ikaw eh. Yung era na yun. Okay. Tapos nahiya ako kasi nung time na yun, kaya pala ako nakuha ng DLC kasi nung time na yun, parang naghanap siya ng shooter tapos si Mark yung nag-refer sa akin. Sabi niya, eto, shooter. Tapos, tsaka nag-commit na kami ni William sa sa gig. Okay. Tapos M50 na yung gamit ko. Tapos kit lens pa rin Oo. Yung kit lens ko na yun, lumaban yun. Siguro mga 2 years din. Talaga, no? 2 years din. Kapal din ang mukha. Kapal din mo yun talaga. Tapos, sabihin nga, kinuha ko nila William. Okay. Alam ko na sa DLC, talagang mga mamaw yung mga Chinek mo na yung page. Tsaka nakita ko na kasi gawa nila. Sabi ko, grabe, ang galing Kasi yung mga quality ng mga camera, tsaka yung mga pictures. Teka, wala na dito yung perspective mo na lahat ng camera pare-pareho. Nag-iba na yung perspective mo dito. Teka, parang malupit to Noong nag-breakdown ng M50, mayroon ako idea na iba-iba talaga yung camera. Tapos, yung budget ko kasi noong time na yun, pang Canon M50 lang talaga. Vlogging camera nga lang yun. So, magkano ba yung M50 dati? Vlogging, nabili ko lang ng yun. Ay, mataas din. Parang mataas din. Mga Kung 40? 40 plus din eh. Brand new. Brand new. 40 plus. Okay. Body lang. Hindi. May kasama Body kit. Kompleto. Nakabox kompleto yun. na. May kit lens. Matindi yan. Okay. So, asan na ba tayo? So, yun na. Lumabas ka na DLC. Tapos, nakuha na rin kita nun. Paano ba kita nakuha nun? Kay Mark din. Kay Mark din. Kasi naghahanap din ako ng photographer nun. Ang hirap makahanap ng photographer. Nirefer ka rin niya. Pinakita mo sa akin yung gawa mo kay DLC. Nung nakita ko yung gawa mo, sabi ko, wow, ang galing. Ang galing. Noong mga time na yan,
hirap na hirap ako maghanap din ng photographer kasi nga, wala akong, sino kukontakin ko. So, tinry ko kay Mark. Mark, baka may kilala ka. Tapos nakita ko yung gawa mo. Shit, ang galing. Baka ito na talaga yung pwede kong galing nito. Lumabas pa kay DLC. Malapit to. Sabi ko. Yung nung kinuha ko nila DLC, Oo. di ba, sabi ko, grabe yung mga output Sige, gagalingan ko na lang, sabi ko. Pero wala pa masyado talaga alam dito medyo may alam na ako ng konti sa exposure triangle. Okay. Pero sa mga white balance, nung time na yun, wala pa ako alam. Naka-auto white balance lang ako. Teka, anong camera gamit mo dito kay DLC? Yun pa rin. Pinagamit niya sa akin yung camera ko. Oh? Gulat nga ako kasi sabi ko, Wait, na yung output na pinakita mo sa akin nung dati, camera mo yun? camera ko yun. Siya lang nagulay. Hindi, wala yung RAW yun. Raw? Lahat ng shoot ko sa DLC, RAW. Oh? Hindi ako nag-edit sa Okay. Sino nag-edit? Si Sila na? William. Si William na. Oo, siya nag-edit. Okay. Tapos? Ayun, edi paglapag ko dun. Sabi ko, mga naka-card, ano ba? May ano ba yung hinihila? Briefcase? Sabi ko, gagi, ano kaya naman yan? Sabi ko, pero ako, naka-backpack ako na maayos. Maayos yung backpack ko. Okay. Maganda yung backpack ko Okay. Rookie of the year! Ganun pa. Tamang angas lang. Angas lang ang dala. Sabi, paglapag namin dun, syempre sa mesa, lapagan na. Labasan ng mga gear. Gagi, naglabas sila, yung dami. Naglabas sila sila Jay yun Sila Jay. Nilabas nila yung mga lente nila. Pang. Isang lente pa lang, presyo na ng buong gamit ko Legit, bro. Pero ayun nga. Ano naramdaman mo nun? Nung naramdaman ko nung time na yun, hindi ako nahiya kasi mabait sila. Parang hindi naman ako parang namaliit doon. Kasi kahit ganun lang yung gear ko, kahit alam nila na ganun lang yung gear ko, hindi nila ako minamaliit. Na-inspire ka? Oo, parang kung paano nila ituring lahat yung isa't isa, ganun lang din. Nice. Shoutout DLC Productions. Shoutout sa DLC. Kay William De La Cruz. Okay, tapos? Nag-shoot na kayo. Okay na, successful na. Okay. Tapos yun, nung time na yun nga, kaya madali lang din sa part ko, kasi raw lang. Tapos parang 3 beses niya ako nakuha Tatlo ka pa doon, tatlo pa ako. Di tulad kay Class S, no? Isang beses lang. Hindi, nakuha nila ako First and last. nung medyo marunong na ako netong mga last year. Pero nung after nun, parang medyo pahinga muna. Suspended. Kaya ang ginawa ko nun, talagang pinush ko yung axe ko. Kasi nga nagpahinga ako dun Tapos nilagay ko na kasi yung pera ko dun So, doon na, nakataya ka na. Pero at isa sa DLC, nakatatlo ka. Nakatatlo So, ibig sabihin may improvement. Uh, Hindi mo naisip na yung pag-shoot mo sa DLC, shit, bakalas ko na ulit yun. O hindi naman. Sa lahat ng mga shoot ko lagi talaga hindi ko naman naisip yun kasi Oo. malas talaga yung tiwala ko sa sarili ko Hindi, pasok yan. Kaya kunyari may mga shoot ako sa'yo dati, di ba? Oo. Na sablay. Hindi naman. Medyo na. Hindi, kumbaga, pwede na. Kumbaga, pwede kung na. sa normal na tao, sabihin mong i-feature, pwede na. Pwede na. Pero kumbaga sa mga creatives, pag nakita yun, parang di yun pwede Parang ganun. Parang ganun. So after kay DLC, ano next mo? Kay Solid Day na? After nung DLC, after nun, Solid Day na, nag-shoot na ako sa'yo. Kamusta naman yung venture mo doon? Parang nalimutan ko na rin Nung time na yun, yung time na yun, yung naka-cellphone ka pa lang. Oo nga. Naabutan mo pala yun. Tapos, pero anong reaction mo nung nakita mo naka-cellphone yung kasama mo? Kasi from DLC na sobrang lakas ng mga armas, tapos biglang, nung nakita mo ako, anong taong ko naka-cellphone? Kasi nakita ko na yung gawa mo. Nakita ko na yung page mo, chinek ko na okay naman kasi syempre, kumbaga, nagsisimula pa lang din ako noon. So, para sa akin, believe na rin ako. Sabi ko, galing nga. Kasi, gimbal pala, naka-gimbal. So, parang sabi ko, ganda ng gawa nun wala pa alam na cellphone dyan. So, nakita kita, nung cellphone yung dala mo. Nilapag ko na, nilabas na. Parang wala pa sa isip ko talaga kasi, kumbaga, di pa ako ma-technical masyado nun. Parang, tsaka sa output, maano naman ako sa output Kung maganda yung output mo, hindi na mahalaga kung Di ba? Parang na-maximize mo naman yung cellphone mo naisip mo, ito pala yung style niya. Cellphone. Okay, tapos. Tapos yun, kailan ba ako nag-shoot sa'yo? Kailan Kailan ako nag-shoot sa
Kailan ba ako unang kinuha? Una kitang kinuha? Hmm. Kung nakaset mo 2022 yata yun, 2023. 2022 nga ito eh. 23. Ah, 23. Oo, 23 yun. 23. Oo. Oo nga, 23. Tas mga ano yun, tanda ko mga March, Feb, mga ganun. Oo. Medyo ano rin yun eh. On off din tayo nun. Wala kasi nung time na yun, talagang ano, aminado naman ako, sablay pa talaga. Pero ang solid dyan, talagang binanat mo talaga ng binanat. Hmm. Hindi yung, kasi yung iba, pag try sila, tapos medyo negative yung result, tumitigil na. Parang, alam mo yun, napanginanan ng loob na, naku baka hindi para sa akin to. Ikaw, parang ang kulit mo eh, no? Parang ang kulit mo nga nun, bro. Oh, medyo. Kasi parang ano eh, may mayabang din ako minsan eh. Hindi, may kayabangan talaga ako, pero sa sarili ko lang. Yung pag Hindi, sarili para sa akin maganda yun eh. Kakatukin mo talaga ng kakatukin yung pindo eh. Hanggang magbukas eh. kasi kumbaga, parang yun nga, sinabi ko naman sa'yo na parang binuhos ko talaga lahat na eh. Parang yun din yung time na nalaman ko na kailangan mamili na isang bagay eh. Tapos, Paano mo naisip yun? Na kailangan mamili sa isang bagay? paano, ano yun eh, nagsimula yun nung nakinig ako ng mga iba't ibang podcast na hindi na related sa ano eh, Sa photo? sa photo eh. About ano na to? Mindset na ba to? Successful? Parang umabot na ako sa time na para lahat na natin tungkol sa photography, napanood ko na eh. Parang ganun. So, gumraduate ka na doon. Oo, so Next parang na. umabot sa time na nakikinig na ako ng mga podcast, ganyan. Podcast lang talaga, wala akong libro na pakinggan. Oo. So yun, parang may isang napakinggan doon na sinabi niya na mamili ka lang ng isa, tapos mamili ka lang ng isa sa nagagawin mo sa buhay mo. Parang dadaling ka na nun sa malayo, parang ganun. Oo. Ngayon, nung una hindi ko pa yung nag-gets, ganyan. Tapos parang in-sample niya sila, ano nun eh, sila Jordan, ganyan. Jordan. Si Michael Jordan. Michael Jordan. Oo, wala, hindi talaga siya about photography. Yung mga example niya, yan, mga great daw, Oo. na namili lang sila ng isa. Kunyari, basketball, si Michael Jordan. Yun. So sa akin, inano ko, photography. Talagang, ano, kaya kumulit ako nun. Kasi, yun nga, kinalimutan ko lahat eh. Kasi ba sabi ko sa'yo, nag-aral ako ng music. Oo. Kinalimutan ko yun, binenta ko lahat. Ang gitara mo, lahat ng Gitara instrument. ko, lahat. Mas, kumbaga, hindi ko iniisip na mabibenta ko yung mga yun ha. Kasi, kung paano, sinabi ko nga kay Atet dati na kung paano yung pagmamahal ko sa photography, parang ganun yung na-feel ko sa pagmamahal ko sa music dati. Okay. Yung pag natouch ako sa isang ano, parang, Todo na. Oo, kailangan magaling ako doon. Oo. Kailangan talaga. Kaso nga, umabot nga sa point na nakita ko na nga si Mark. Okay, si Mark ulit. Oh, Mark Enriquez. Oo. Oh, kaya maano talaga si Mark Grabe din sa talaga si kwento Mark. eh. Grabe ah. Laking factor talaga ni Mark. Oo. Ang galing niya maggitara. Okay. So, nung nakilala ko na siya nung time na yun, parang medyo nasisink in na sa akin na mayabang nga eh. Eh, parang pag kinakalculate mo yung oras, parang hindi abot yung galing mo sa ganun ah. Oo. Ilang taon bago mo maging, para maabot yung galing na yun. Para sa akin kasi yung gitara, medyo kailangan magte-take talaga ng time eh. Oo. Sa bagay, lahat naman. Lahat naman. Pero siguro mas lalo na yun. Pero yun oh, parang nakita ko na kasi malupit eh, tapos kakilala mo pa, kaibigan mo. Oo. So, parang nakita mo na yung... Ng personalan. Ito na. yung diferensya nung skill. Oo. Parang di talaga ako dyan, sabi ko. Sige, focus na talaga ako sa camera. Sabi ko, hindi na talaga ako magta-try ng kahit ano. So yun, kaya pinipilit ko rin talaga na gumaling kasi yun nga, yung time na sa Soliday ako, nabibigyan mo ng client nun eh, pero parang minsan once a month lang ata eh. Once a month or twice, mga ganun lang eh. Naalala ko dun mga, hindi naman twice. Ano, hindi naman Mga yun. three times yata dire-diretso. Mga ganun. Isang diretsong ganun. Tapos nung time Tapos na stop yun, ulit. nai-stop. Sabi, paano iniisip? Okay, sorry. Parang aware na ako nung time na yun na may mali talaga. Kasi, kumbaga nakikita ko na yung mga gawa ko, nako-compare ko. Oo. Tapos yun nga, yung background ko, studio. Pag event, syempre, minsan outdoor, ganyan. Guerrilla style talaga. Di ba sinabi ko sa'yo dati, weakness ko outdoor. Oo. Kaya nung time na yun, talagang inaaral ko talaga mag-outdoor. Tagal ngayon lang ako natuto Siguro,
ano ba ngayon? 2020, January. Siguro Ilang timpla yun. Natutunan talaga ako mag-outdoor. Siguro masabi ko, mga 3 months ago pa lang. Oo. Nagets mo na talaga. Na talagang outdoor lords. Hindi, joke lang. Hindi. Yung Alam mo na yung ginagawa mo. alam ko na kung paano tumira sa out ng tama. Oo. 3 months ago lang, mga yan. So, parang tagal, di ba? Yun nga, so, yun. Kaya nung time na yun, yung bago pa lang ako sa Soliday, nung sa event talaga, iba talaga, ang hirap. Talagang, kaya inaral ko, malayo siya sa inaral ko na umpisa na studio sa event malayo, iba yun, magkaiba siya. So, thankful din ako na sa Soliday kasi nabibigyan mo ako Okay. Kumbaga, at the same time, nakapag-practice ako. Practice. Practice. Pero kumbaga sa clients naman, di naman Nanonood yung ibang client. Ito pala, hindi man na tumira nung namin. Kukunin niyo po ngayon. Ay, iba na to. Ibang usapan na to. Then kasi, naman, may mga client kasi kami dati na yung mga nagaling sa Soliday na may mga pinorward ba ako sa'yo? Na reklamo, di ba? Pinorward ko sa'yo, no? Hindi kasi pinuputakte talaga ako, bro. Parang, shit, teka lang. Parang, dapat di lang ako to Aaron, damayan mo ako dito, Kaya nung mga time na yun, parang masakit din siya sa damdamin ko, Siyempre, para sa akin, parang tinay ko Pero, another reason to stop. Kung mahina ako nung time na yun, masakit siya kasi para sa isip ko, magaling nga ako Oo. Pero nung output ko, nakita ko yung output ko, sablay din. Kahit ako nasasablayan Tigbas na mo mabuti? Tinignan mo mabuti yung output mo? Hindi, ito kasi yan. Parang paano nagreklamo yung kliyente dito, tinignan mo mabuti? Kasi nung time na yun, kaya sablay, ito siya, yung settings ko nun. Diba, ang aperture ko, 1.8 Aperture mo? Oo, naka 50 mm ako nung shoot na yun yung nareklamo ko. Naka 50 mm ako nun, tas naka 1.8 lang ako lagi. Okay. Which is okay naman, ginagawa ko naman na ngayon yun. Pero dati, binaba ko yung ISO, naka 100. Outdoor, ang liwanag pa rin. Sabi ko, paano to? Ginagawa, dati ang turo sa akin, ang shutter speed is stable lang sa 125. Para safe ka, mga ganun. 125. Yan liwanag. Sagad yung ISO mo. Sabi, paano kaya to? Ang ginawa ko, inangat ko yung aperture. Ginawa ko mga F9. Kapag hindi proper yung tama ng ilaw mo sa F9, pangit yun, medyo... Yung quality bumababa? Oo, pangit. Madilim. Mahirap atakin. Okay. Parang ganun yung nangyari doon sa shoot na yun. Yun talaga siya. Hindi pa ako marunong mag-settings na yun. Hindi mo na rin ako tinanong kasi naka-cellphone lang ako hindi na rin. Walang alam to. Doon siya, akala ko talaga alam ko na Yun talaga, nanood din kasi ako nung paano Tapos iba pala, yung pinanood ko, yung nag-shoot siya, iba pala yung araw niya. Iba yung tingkad ng araw. Iba pala. 1 o'clock pala nun. Tsaka sa America yun 5. Ay, America. Iba yung angulo ng araw. Sa America yung pinanood ko, sa Pilipinas tayo sa Pilipinas, tropical. Sa Las Piñas yun, yung init dun. Talagang, bam. Binawi ko pa. Ayun, sablay. Ayun lang yung mga, pero kumbaga para sa akin, thankful ako sa mga gano'n kasi syempre, yun yung mga bagay na reason kung bakit ako bakit ko rin pinursige pa kasi ayoko na nun kumbaga both ways, pangit sa client siya, tsaka pangit din sa akin. Diba? Parang, ayun. Kaya no choice talaga kundi galingan. Tsaka pangit din sa studio. Ako yung napuputakti. Yun. Alimutan mo ko. Tsaka nung tayo, bro. Nahiya na rin ako nun. Takot din ako nun. Sabi ko, baka mag-bad review to sa page. Nahiya rin ako sabi ko. Baka mag-iwan to ng paano ba to? Tsaka sobrang nahiya ako sa yun nga. Client mo siya. So, tapos wala pa siyang video. Photo lang siya. Talaga? May binigay ako sa yung ganung project? Kasama. Ano? Yung kasama kayo sa hotel, sa labas ng hotel natin sinut. Photo lang siya, walang video. Sinamahan mo lang ako. Yun yung sablay. Talaga? Naalala ko na sa Excelsior ba yun? Oo nga, grabe yun. Galit na galit. Yun ang pinakagalit na galit.
Pinakasablay rin niya. Kada picture, pag ninext mo, yung kulay nung grass nagiging green, light green, iba-iba. Sabi ko, Iba-iba. "Shit, patay tayo dito." So yun. I see. Pero solid. Pero makulit ka talaga nun kasi pag binibigyan kita ng break, kasi kunwari, okay, stop mo na to si Aaron. Tapos maya-maya, out of nowhere, parang mag-meet na naman tayo. Tapos sasabihin mo sa akin, bro, bawi ako ngayon, alam ko na. So parang, okay, babawi daw siya. Sige, sabi ko, mga goods naman. Hindi, lagi kong linya yun. Sabi ko, lagi kong linya, babawi ako. Pero totoo yun. Gusto ko babawi talaga Bibes ako. mo talaga. Babawi talaga ako. Siguro mga nakailan to, di ba sa'yo babawi ka? Sabi ko, sige, bigyan ka ata agad ng 3 nun. Tapos medyo tumagilid ulit. Sabi ko, tumagilid ulit. Okay, break muna. Tapos sabi ko, naano ko naman kasi nun, maayos yung attitude mo nun eh. Kumbaga yung character mo, parang okay ka kasama nun eh. Kaya parang minsan nag-reply ko, okay to si Aaron eh. Kaso parang, kaya sabi ko sa'yo nung matagal ulit tayo nakikita, galingan mo na, bilis mo nang gumaling. Tapos sabi mo na, bro, eto na talaga. Sabi ko, ayan. Yun na yun, yung wedding natin. Ito na yung nag-ano Pero na ako. grabe rin yung pusta ko sa'yo nun ha. Nag-upgrade Kada na pusta ako. ko sa'yo nun, bro, pusta talaga yun. Kasi wala rin naman akong choice eh. Maliit pa lang na studio yun. Yung solid din nun. Wala naman din ako. Tsaka, yung time na, ito na yung nag-upgrade na talaga ako na ito na. Oh. Ano yun eh, parang, alam ko, parang mga 3 months, 4 months yata ako hindi nag-shoot sa'yo eh. Oo. Oo, matagal. As in, matagal. Hindi, wala ka pa nito nun. Bago lang to eh. Neto itong body. Yung body. Oo. Nung sinabi mo yun, sinalang na kita agad sa kasal. Isipin mo paano nangyari yun? Yung ano yun, bali ito kasi nangyari nun. Di ba nasira yung camera ko, tapos parang pinahiram mo ako. Oo. Nagpa-practice ako dun sa pinahiram mo sa akin. Kaso hindi siya pang ano. Yung pinarin ko sa'yo. Hindi siya pang ano. Picture. Hindi talaga siya pang event. Parang dati siguro, pwede siya. Kaso luma na yung 70D. Oo. Canon. Yun, nung time na yun, nire-ready ko na talaga yung sarili ko. Practice ko talaga sa sarili ko ever since. Yung Digicam pa lang yung gamit ko. Kung ano yung next ko na camera, pinapractice ko na. Kumbaga yun na yung pinapanood ko. Tapos nanonood ako sa YouTube. Na sobrang addict ko, tinitignan ko rin kung paano hawakan yung camera. Kunyari, for example, ito, pinapanood ko paano siya hawakan, ano yung tsura niya pag ginahawakan. Talagang yung aral mo, todong-todo na. Para hindi magkamali. Kaya nung bago to dumating, hindi pa ready yung mga pera ko, pero alam kong parating na siya. Kasi ready na ako eh. Tumaharap ako sa lamin, tumitingin ako, gumagano'n. Solid yun ah. Tapos sabi ko, ito pa malupit. Kasi kami magkausap nun eh. Sabi ko, baby, Naks. pagka nag-upgrade na ako ng camera, sigurado ako puro wedding to. Sabi ko, bro, legit kami nag-usap. Tapos nung sinabi mo sa akin, unang-una, sabi ko, di ba, nag-upgrade na ako. Tapos binigyan mo ako ng project. Tapos unang bigay mo sa akin, dalawa ata yun, wedding na agad. Sabi ko, Dalawang wedding ba yun? Hindi, una yung sa hotel. Okay. Yun muna. Tapos challenging pa kasi walang program. Okay. Parang nag-shoot lang kami dun sa di ba? Sa Okada ba to? Yung sa Okada. Yung sa Okada. Yun, yung binigay mo sa akin. Okay, sabi ko. Parang nung sa isip ko lang to sabi ko, parang mali ako nung Sabi ko, dapat, sinabi ko, garden wedding Binigyan ako ng malakas. Din yung parang yung mga words ko malakas Kaya minsan, inaano ko yung sarili ko. Hindi ka naging specific. Oo, sabi ko, binigyan ako ng wedding, pero Okada, tas walang program, teka. Pero, alam ko na medyo ganun yung doon. Pero, sa quality, inaano ko na, tinatansya ko na, sabi ko, papalag na tong camera ko. Tapos yun nga, nung sunod nga na wedding natin na, yung... Church wedding na. Doon ko na-test talaga. Oo. Pwede talaga. Successful yun. Doon ko na nalaman na Successful yun. Simula nun, sabi ko, ito na yun. Sabi ko, wala nang tigil to. Ayun. Pasok. Solid day. Pero alam mo nung time na yun, bro, first time ko rin magkaroon ng ganung wedding. Na church wedding. Grabe rin yung dasal ko nun. Sabi ko, wala rin ako ata kung makuha ang photo nun. Walang available. Sabi ko, Lord, ito na yung church wedding. Kasi never ako nag-church. Laging civil wedding. Civil. Laging, basta hindi church. Kasi ang usap-usapin dati, pag church daw mas mahirap. Hindi ko ma-visualize. Bakit? Siguro nga kasi mas malaki yung church. Baka kasi
mas intense kasi nasa church. Ganon. Sa ilan pala yung civil wedding ko na, nakakadalawa pa lang yata ako civil wedding. Tapos, ayun, yung church wedding na, tapos sabi ko, first church wedding ko to, tapos wala pa ako makuha ng photog, tapos sabi ko si Aaron pa yung available. Sabi ko, parang wala ko sumablay dito. Kasi unang church wedding Kumbaga ito na rin yung pang-penetrate ko na, dito ko na rin mapapatunayan yung na kaya ng solid Ganon. Dahil nga sinabi mo na, hindi, kaya ko yan. Oo, kaya ko yan. Sabi ko, binasa ko ulit yung linya mo. Hindi, kaya ko yan. Sige, sabi ko, Lord, galingan mo si Aaron, sabi ko. Yun. So, parang nung pinadala mo yung picture, pasok na to. Nagulat din ako nung una doon sa pictures ko, pero hindi na ako masyadong nagulat kasi ina-expect ko na maganda yung tira ko. Kasi, parang nag-aral talaga ako ng nun. Tinodo mo na. Oo, narugo pa. Pero hindi mo pa nagagawa ng actual Iba talaga pag na-actual mo na Oo, tsaka hindi ako kinabahan. Kasi hindi ako kinabahan nun kasi may part sa akin na inosente ako sa wedding First wedding yun. Uy, first name mo ba yun? First church wedding. Pareho nga tayong first church. So para sa akin, may part sa akin na hindi ako kinakabahan kasi wala nga ako alam Ba't kakabahan? Oo nga. The more you know nga, the more daw. Parang nung time na yun Pero mali yun. Oo. Pero baga nung napunta na ako sa sitwasyon na yun, parang maganda siya. Hindi. Ang ano lang doon, na ano natin yun. Wasak. First church. Alog-alog. Pero kasama ko si Abel naman nun. So, may SDE tayo doon. So, parang medyo kampante rin ako doon. Isa pa yun. Kasi kasama si Abel. Parang nung nag-shoot na kami nung bride, nakikita ko kung paano siya mag-ano Hindi ka ba na-tense kaya? So, kasabay na lang din ako ba? Parang ganun. Parang kung anong gagawin? Kasi marami na rin ako nakasabay na sa mga civil, na mga videographer. Pero iba kasi siya medyo iba yung atake niya So, ayun. Sumabay na lang ako. Iba daw atake mo, Abel. Dito ka na, upo ka na dito next. Magaling yun siya. At least nagawa ng paraan. Ang ganda nun. So, cut mo na siguro natin yung round na yun. Haba nun, ha? Oo, haba. Overtime tayo dun. Break muna. Sa wedding pa lang yun. Ano ang highs and lows mo? Anong pinaka-highest masasabi mo na nasa highest ka? Nasa highest? Na moment o situation or... Sa ngayon, kung ano yung moment, yun yung high ko Like, ano? Siguro dati kung highs and lows ko, yun lang yung mga nagiging problema lang ng bilang photographer, yung nasisiraan ng gear. Yun lang yung mga... Nasiraan ka na ng gear? Oo, nasiraan na ako ng gear. Yung shutter, bumagsak yung shutter. Yung sa shoot natin. Oo, tinamaan ka ng ilaw? Oo, yung sa ilaw. Hindi ko alam sa ilaw yun or baka talagang sumakto lang. Kasi yung pinaka-last na pitik ko talaga sa client na yung nag-message na. Yung closing. Yun, bumigay. Nag-message na yung? Yung kakatapos na mag-message yung client. Okay. Pinatay na yung ilaw. Sakto pagpatay ng ilaw, nag-click ako. Nalaglag yung shutter curtain. Oo nga. Grabe nga yun no? Timing. Tapos yun na, after nun, yun na yung parang 3 months mo hindi na, stay to work. Ano naman yung highest mo? Like, masabi mong highest? Parang yung peak mo or, ewan ko, basta high. Anong high? Siguro yung moment lagi kasi parang moment, kung ano yung moment ngayon, kung nasan ako ngayon, yun yung parang high ko. Ganda ng sagot mo. Kasi laging yung pataas lang talaga. Kung ako tatanungin din kung ano yung highest moment ko, eto rin ngayon. Kung nasan ako ngayon. Kasi kailangan lagi tayo nasa highest no? Kailangan mas mataas ka lagi sa kahapon, tsaka sa last week, tsaka sa last month. Kailangan laging best version no? Oo, bro. Tsaka yun nga, kung iisipin ko, wala rin akong maisip Siguro nung moment na yun. Pero kung sa ngayon, kung tatanungin mo nga, moment ngayon. Ngayon. Current. So bukas, yun na yun. Yun yung highest bukas. Okay. Excuse me. Ganda nun. Okay, ano ang mga gears mo ngayon? Sa gears? Mabilis ang lista lang. Yan, yung body ko, naka-RP ako. Canon RP. Tapos, ngayon, dalawa lang yung talagang main lens ko na ginagamit. Naka-35 ako, yun yung wide ko. Prime, tapos, ito, yung 70-200. Yun na. Yung 85 ko, inalis ko na.
Yung mga weight ko, wala na, inalis ko na rin. Ito na lahat. Ito Oo. na lahat gumagawa. Kasi parang focus na rin ako sa event eh. Mm. Para sa akin, parang yun yung the best na kailangan. Para sa akin, para sa akin. Sa shooting style ko. Tama, sa shooting Sa style shooting mo. style ko. Masarap mag-upgrade ng ganyan ah. So malaking gimbal lang kailangan ko dyan. Hindi, feeling ko pag ganyan, tripod yata eh. Oo, mga tripod. Ganyan yata yun. Hindi, may nagigimbal yan. Nag-gimbal ba yan? Oo. Ano ang next upgrade mo? Next upgrade, Halimbawa lang mag-upgrade ka. siguro kung ano Kahit yung ano. gusto ko. Kasi sa bagay, yun rin yung next upgrade ko eh. No? Anong next upgrade mo? Ah, Laptop, lens, kung sa lahat, Oo. siguro kung sa camera na lang muna. Oh, Sa camera gusto ko R5. Mark R5. II. Ilang level higher yun dito sa gamit mo ngayon? Yung pinakamataas ng ano, Canon. ngayon, sa photo. Sa, Okay. R5. R5. Mark II. Yun next upgrade mo kung sakali. Tas sa lens. Actually, ano. Ayan. Naka-wallpaper ah. Yeah. Ayos yan, gumagana yan. It's Ayan. already yours. May wallpaper ako ngayon na... Vision board. Pero marami na to eh. Oh, And ikot dyan na mo rin sa yung- camera para makita rin. Kita ba? Oh, naka-wallpaper yung mga... Papakita lang natin yung wallpaper natin. Ayan, basta. Yan. Solid yan, solid yan. Sige. Brand for laptop or... best brand mo na for laptop. For laptop, Pang photography, edit. sa lahat ng brand kasi mayroon eh. Pero sa ngayon, maganda yung ano. Kung kulay, maganda Mac. Ano talaga yung mga MacBook. Yan, or basta mga Mac, Apple yan, mga Apple na gamit. Maganda kasi sa kanila kasi yung kulay. Pag nag-color grade ka, maganda. Tapos sa laptop ng pag Windows naman, basta maganda yung monitor mo, bro. Bubaga, dapat given na rin talaga na maganda na yung PC mo eh. Pero, isa sa, kung photographer ka or videographer ka, maganda talaga yung monitor, maganda yung kulay. Tama talaga yung kulay. Para hindi iba pagdating sa ibang device. Minsan kasi, nung gamit ko dati, Lenovo kasi yung gamit kong laptop. Sablay yung kulay, bro. Pero, may mga... Parang siraan natin ng Lenovo. Hindi. Yung laptop lang na yun. Ano lang kasi siya eh. Malakas siya, pero yung hindi tama yung kulay niya, hindi siya true color. So akala mo tama yung balat, pero paglipat sa kabila, orange na pala. Parang most ng clients, naka-Apple eh. Mas True marami color. yung tao. Yun yung mas nakikita. Minsan mataas yung saturation, ganyan. I see. Ano ang best brand ng camera para sa'yo? Para sa akin. Lalayo Para sa ka pa akin, ba? Canon. Canon talaga. Canon talaga. Alam ko naman na yung Sony maganda. Sa video. Tsaka sa photo, sige. Photo, sige. Para Paano ba? Sige. Oy, dami mong bashes na to. Hindi, maganda talaga, maganda. Kasi, lalo na yung mga, kunyari, yung mga... Hindi, nagpapaliwanag pa. Yung maliwanag pa. Anikon, pang ilan? Sige, pinaka-basic na lang na sagot. Siguro para, lahat ng camera naman, maganda. Pero, kumbaga, mamimili ka lang kung, kunyari, photographer ka. May mga brand talaga na para sa photographer. Para sa akin. Tapos may brand din na for videographers. Parang ganun. So, Canon talaga. Kung ako photo kasi ako, nag-decide na ako na photo talaga. Canon ako. Kung top 3, Canon, Sony. Ano, next? Dalawa lang eh. Dalawa lang. Yun Dalawa lang. Yun lang yung parang nasa choice. Okay, I see. Ang next, anong perspective mo pag ginagawa mo yung work mo? Like, gare, babanat ka ng photo. Ano yung tumatakbo sa isip mo or ano yung dapat ganito, dapat ganyan? Kasi hindi mo pwedeng, okay, tira ka lang. Ano yung parang pinapriority mo sa isip mo pag nag-shoot ka? Sa ngayon, paano ba ngayon? Kasi parang sa ngayon, paano ba? Na-choke din dyan si Bok. Perspective ko. Teka lang.
Kasi alam nga naman na mag-picture ko, lutang ka lang. Paano perspective ba? Yun pala yung gusto kong tanungin kanina. Kunyari, halimbawa ako, ang perspective ko pa nagbe-video ako, ni-make sure ko na makumpleto ko lahat ng shots. Yung mga ganon. Halimbawa, or mini-make sure ko na meron ako laging makapture na moment ng family. Basta makumpleto ko dapat and dapat meron akong powerful shots ng family. Okay. Kaya minsan dinedirect ko na sila para safe na. Tapos kung ano man yung makuha kong candid na moment nila, mas maganda. Pero mas lagi kong pipilin yung candid. Pero yung pagdidirect ko ng family shot, kinukuha ko na yun for safety. Sa akin, actually parang ganun din eh. Oo. Parang ganun din. Kumbaga, kung dati, kumbaga, kinakabahan pa, yung mga ganun naman yung kung paano ako mag-shoot eh. Parang may mga time na nakakalimutan ka. Pero ngayon, parang, alam mo yun, sobrang dami yung parang na-experience nyo na sa shoot, parang, alam nyo na yung gagawin eh. Parang nagmamatter na lang siguro dito, sa tanong na yun sa akin kung ano. Kasi sa shooting style, yun na tayo eh. Kung paano tayo mag-shoot eh. Tapos, yung mga shot list natin, ayun na eh. Kung maganda ka-default na yun. Oo, ang sa akin nila, ang nire-ready ko na lang talaga, kung paano ko monekta doon sa client. Maganda yan. Maganda Kasi, sagot yan. kumbaga, yung mga shot list, ginagawa na natin yan eh. Parang kahit nakapikit, parang alam na natin yun eh. Pero yung pinakatotoong mahirap na part talaga, yung makuha mo yung loob ng ano eh. Yung kiliti ng client. Iba kasi talaga eh. Para rin siyempre, maging genuine din yung ano nila. Yan ang vibe check. Yung smile nila, may content maganda. ako dyan. Vibe check. Vibe check. Para pag sinabi mo, okay, smile. Hindi yung bad trip sila na. Yun, ganun. Tsaka yung, isa pa, yung ginagawa natin laging maaga. Oo. Yun. Ganun. Anong advantage pag maaga ka sa venue? Yan, talagang ever since, yan na talaga yung yan na talaga yung isa sa mga paniniwala ko, dapat maaga ka. Kasi may binasa akong libro dati. Isang beses lang ako nagbasa ng libro. Oy. Once lang ako nagbasa, nakatapos. Hindi pa siya libro kasi maliit lang siya page lang siya eh. Hindi, Art of War siya. Okay. Art of War. Di ba libro naman yun, di ba? Libro yun. Pero manipis lang kasi siya, parang mga ilang page lang yun. Natapos ko yun. Ano pinanakuha mo doon? Meron doon yung in-explain nila yung advantage kung maaga ka. Kasi parang doon sa Art of War, inano nila doon na kapag maaga ka nga naman, may time ka pa para mag-prep. Kumbaga, kung makipaglaban ka, nandun ka na sa war zone, pero may time ka pa na makapag-rest. Para hindi yung katulad na pag dumating yung kalaban mo, lamang ka doon sa kalaban mo kasi nakapag-rest ka. Doon naman sa atin, parang pumapasok yun na nakakonekta ko siya sa client. Na pag maaga ka doon, hindi tayo nakapag-prepare na para pag dumating na yung client, ready na tayo. Parang naka-adapt na tayo doon sa lugar. Nahanap na yung spot, na kung saan yung maganda, mga ganyan. Tama nga rin naman yan. Tsaka yung parking, sa totoo lang. Number 1 yan. Kasi yan ang pinaka-crucial kaya gusto rin na maaga. Pag walang parking, magsa-start na yung event, hindi ka pa nakakapag-park. Yun yung mga behind the scenes eh. Hindi mo pwedeng sabihin na wala pang parking eh. Wala. Hindi kasalanan ng client yun. Bakit yung mga bisita niya nakapag-park? Tama. Yun. Isa pa yun. Tsaka isa rin yung para makapag-setup. Ang dami ko kasi natin sinesetup eh. Hindi yung minsan ngarag na tayo. Nung kailan, pag ganun ko, ay teka, wala pa palang SD card. Yung mga simpleng ganun, di ba? Malaking bagay yun pag maaga. Kala ko sabi mo sa Art of War, Then nalala ko yung sabi ng tatay ko na, na talo ng, teka lang. Talo ng masipag ang matalino. Pero talo ng maaga ang masipag. Hey! Galing nun. Kasi kahit sobrang sipag mo, kung sobrang aga naman ng kalaban mo, nauna pa rin siya eh. Sabi, maaga ka na, magaling ka pa, tapos na. Maaga ka na, matalino ka pa, masipag ka pa. Di ba? Lahat Solid ikaw ka. yun. Di ba? Hindi naman ikaw lahat yun eh. Solid day ka na. Solid day ka.
Anyway, pero lagi tayong maaga, in Oo, fairness. lagi yun. O, yun ang ginugo lagi natin. Eto, paano ka nakakakuha ng mga clients or ng job sa freelancing? Sa ngayon, masasabi ko, nung dati, siguro nagsimula ako, nag-boost din ako nun eh. Nag-try din ako mag-boost eh. Pero sablay eh, kasi hindi ako marunong kala ko dati, pagka binoost mo lang, Yun okay na. na yun. Oo. Parang hindi ko alam na napipili pa pala yun. Oo. Yung mga ganung technical pa. So parang may mga nagbubook sa akin, sa mga probinsya, ganun. Oh. Oh, paano yun? Saan? Sa mga Oo. sobrang layo, Davao, ganun. So parang yun na lang din, tip lang din. Parang sa mga mag-i-start din ng ganun. Napipili yung ads. Yan. Yun, isa ko ginawa, nag-ads ako, tapos, ano ba? Word of mouth eh. Ganun lang din. More word of mouth talaga. Yun talaga. Parang yun yung mas ngayon. Mas malakas. Iba siya eh. Iba kasi pagka recommended ka na eh. Sa hinahanap ka eh. Parang mas iba rin yung nun eh. Iba na agad yung tingin sa'yo eh. May value ka na agad eh. Kasi na-recommend ka na agad eh. Wala pang ginagawa. May value na. Basically, puro recommendation and word of mouth. Ganun. Pero ngayon, lately, nag-try ako mag-boost ulit. Oo. Yun lang. Goods naman. Nababurnout ka rin ba? Anong ginagawa mo pag nababurnout ka? Hindi mo na. Nababurnout ka rin ba? Oo naman. Nababurnout anong talaga ginagawa ako. mo pag nababurnout ka? Sa ngayon, ayun nga, ginagawa ko. Nag-walking ako. Okay. Ngayon, everyday nakikita ko yan sa mga idea mo. nag-walking na talaga ako kasi para lang maiba ba? Kasi parang, yun nga, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Parang minsan sobrang dedicated ko sa isang bagay. Sinasagad ko siya. Parang pag nag-edit ka, parang minsan hindi siya obra eh. Kasi pag sinagad mo, minsan yung creativity, nasasagad eh. Walang lumalabas. So parang minsan, kailangan mo rin kumuha ng outlet. Gumawa ka muna ng ibang bagay ba? Parang bilang ikaw, ganun. Yun sa akin ginawa ko walking. Bilang tao. Bilang tao kasi tao lang din eh. Dati ganyan din ako. Kala ko editor lang ako eh. Buong araw talaga. Sakit na ng mata ko. Pero nagagawa ko ngayon yun. Kaya ko na makapag-edit ng marami sa isang araw. Simula nung nag-walking na ako. Oo. Mas parang naging efficient ka. Ayun. May clarity eh. Exercise talaga. Yan yung reason ba't ako nag-gym siguro. Ikaw para din lang eh. ma-release. Alam mo yun? Kasi minsan nakakaano rin eh. Parang Dati, ang ginagawa ko, ML. Nag-ML ako. Okay. Or laro, ganyan. Dodota ako rin. Dodota rin ako. Yun ang outlet ko dati. Tinigil ko na rin kasi parang may time na hindi na ako nag-enjoy sa laro eh. Ako din. Abot ko sa point na ganun. Na parang laro. Parang, ano na to Ngayon, tsaka madali lang din sa part ko kasi di ba naka-laptop ako. So yung mga kaibigan natin dun sa Muntinlupa, parang almost everyday talaga kami magkakasama. Malaking tulong din yun eh. Na kahit magkakasama kami, hindi nadadamage yung kung ano yung ginagawa namin. Nagbe-benefit pa nga eh. Change environment. Yun. Okay na yun. Ito pala next, laptop or desktop? Laptop or desktop? Isa lang. Desktop. Pero naka-laptop ka ngayon? Pero naka-laptop ako ngayon. Pero kung paano ko i-set up yung laptop ko ngayon, parang desktop. May keyboard na nakakabit, may monitor na nakakabit. Okay. Kasi nalaman ko lang lately, yung monitor ko kasi, naka-Lenovo ako. Pag nag-edit ako dun, ang tagal bro. Mabilis yung memory ng laptop. Pero yung monitor ko parang mismo, nagli-late. nade-delay, naglalag. Ngayon, nung bumili na ako ng magandang monitor, nung kinabit ko, mabilis. Mabilis bro, hindi naglalag. Sabi ko, ba't ganun? Ibig sabihin, yung memory pala nung laptop ko, mabilis, pero yung monitor hindi makasabay. So, yun nga, ayun sagot ko dyan. Desktop. Kasi, mas iba pa rin. Mas mabigat yung Yung magandang desktop hindi yung pangit Kasi kung pangit, mag-laptop ka na lang. Pero advantage ng laptop, nakakapag-edit ka kahit saan. Yun. Kung yung laptop mo maganda, okay yun. Okay din talaga kasi makakalabas ka, ganyan. Makakapunta ka sa mga tropa mo. Ganyan. Pero desktop talaga ang mapipiliin ka. Kung seryosohang bagay, desktop talaga. Desktop talaga. Sino ang idol mo as of now? Maliban sa akin sino ang idol mo?
Idol sa photographer. Photography. Tama. Photography. Naku. Isa lang. Sino yung parang inaano mo? Inaay mo or Hindi sa ngayon wala na. wala na? Wala na. Kasi pero marami ang mga unang mga naging idol ko dati sila JB Pascual. BJ Pascual pala. BJ Pascual, JB De Leon, J Magbanwa, Oo. tapos isa Sony basta yung mga ganun. Tapos yung mga yun, mga idol ko dati, mga studio. Uy! Okay. Gulat ako Time na daw. Okay, go. Yung mga first idol ko dati, mga photographers sa studio. Oo. Ayun. I see. Pero ngayon, wala akong idol. Wala ngayon. Wala. Sarili lang. Oh. Hindi naman. Kasi kumbaga sa akin naman, parang, kasi kumbaga ang dami kong in-idol eh. Pero ang punot dulo nun, lahat yun sila may uniqueness eh. So parang dumating ako sa point na ayoko i-mirror sarili ko. So wala akong ina-idol. Para magkaroon ka rin ng originality. Lumabas yung sarili ko. Ganun lang. Tama. Solid. Ano ma-advise mo? Ma-advise mo ba na okay ang career o business na photography? Or wag nang pasukin? Kunyari, sa mga baguhan na gusto kong maging photographer, papasok pa lang sila. Para sa mga taong nandun na. Hindi, halimbawa, naisip pa lang niya. Wala pang Parang camera, gusto ko mga photographer, ganun. Basta andun siya sa journey na yun na parang naiisip na niya humakbang. Ma-advise mo bang business o career ng pagiging photographer? Ano ba siya? Promising ba siya? Sa akin, oo. Ma-advise ko siya. Kung depende talaga siya kasi kung kung magugustuhan mo na siya, ma-advise ko na ituloy mo na, huwag ka na mag-quit. Kasi kahit ano pa yan, basta huwag ka na mag-quit, gawin mo lang. May mangyayari. Solid. Ano ang dating wala ka na ngayon meron ka na dahil sa photography? Siguro hindi sa photography, siguro yung sa isip. Sa isip? Oo. Malaking pinagbago sa paano mag-isip. Nadadami na lang yung photography kasi parang nung nag-grow na yung isip ko, pag nalaman mo yung mga blueprint sa mga bagay-bagay, parang madali na lang siya eh. Tulad ng? Yung mga sikreto bang I mean, kung paano mo, saan na ba yan? Saan na ba tayo? Hindi, ayun. Yung sabi ko na, ano yung ano yung wala ka dati na meron ka na ngayon? Sabi mo sa isip. Yun nga, yung mindset. Yung mindset. Anong, tulad ng? Siguro yun nga, yung pagiging, papasok na rin dyan yung tanong mo rin kanina na kung ma-advise ko ba yung etong gantong work. Kailangan din talaga mag-grow yung isip mo kasi, for example, yung pag napanghinaan yung isip mo, baga kailangan mo lang din lakasan ng loob eh. Para, mo yun. Kaya kailangan mag-grow din baga, kaya nasabi ko na yung wala ko dati, yung pag-iisip. Kasi, kung wala yung pag-iisip na to, wala ako sa kung ano ako ngayon eh. Kumbaga, kung dito maayos, wala rin naman yan eh. Parang gano'n. Amen. Bakit mahalaga ang photography sa isang event? Mahalaga? Pwede naman sila mag-cellphone eh. Bakit kailangan pa ng professional camera? Para sa akin kung hindi siya pagiging bias to para sa akin talaga sobrang halaga. Kasi, syempre, parang kung sa ngayon, syempre fresh pa sa atin na baka isasabihin mo, hindi, parang kailan lang yun, naalala ko pa. Pero after 10 years kasi, pag tinignan mo yung mga photos, mga videos, dun yung may impact kasi. So, para sa akin, lahat ng moment talaga, maganda. Hindi lang din yung pag-cover ng event. At least, kahit mga ibang bagay, kung nado-document, as long as nado-document sana natin, gawin natin, mahalaga siya. Okay guys, round 4. Let's go. Last round. Let's go. Okay. Ano masasabi mo sa mga nagsasabi ng
bakit ang mahal ng TF mo? Bakit ang mahal ng TF mo? Oh, bakit ganyan kalaki? Bakit parang ganun? Ano masasabi? Wala eh. Wala akong masasabi eh. Kasi may nagkasabi rin naman ng okay lang yung TF ko eh. May nagbavalue naman eh. So, saan nila ako may masasabi? Thank you. Yun, thank you lang. Thank you masasabi ko sa lahat. Sa tingin mo, bakit may mas malaking TF, may mas maliit na TF? Ano yun eh, para sa akin, nagmamatter yun yung, kumbaga, sa ngayon, di ba dati, yung kwento ko kanina, nanggaya lang ako ng TF. Oo. Pero hindi ko binase sa skill ko. Oo. Ngayon, yung TF na malaki ganyan, sa akin, nagigets ko kasi, kumbaga, deserve naman kasi nung, ano yun, deserve, kung mas malaki yung TF niya, ibig sabihin, deserve niya yun. Hindi ko na yun para ano yun. Kasi Oo. parang, hindi ko naman alam kung ano yung parang pinagdaanan niya dati. Para niya maabot yun eh. Kasi hindi naman niya maabot yung TF na yun kung hindi niya deserve din eh. Ganda, So wala akong ganda. masasabi din. Ano masasabi mo sa mga 500 pesos na TF? Sabi ko, ba't sa'yo ganyan? Eh, may, alam nga ako, 500 lang yung TF. 500, meron na ba? 1K, alam ko, yung huli ko mga nakita, 1K. O, sabi natin 1K. Oo, yan, mga Ang 1K. mahal naman sa'yo, sa ano, 1K lang. Ay, yung sa ganyang ano naman, dati, sa to lang, parang may say pa ako. Lalo na nag-i-start ako. Kasi, kumbaga, nag-i-start lang din ako eh. Oo. Tapos parang nandun pa ako sa ano. Sabi ko, grabe naman to. Parang, ang thinking ko dati, sinisira nila yung eksena. Yung, I mean, yung sinisira nila yung ano, yung Market yung price. market price. Nasisira. Dati, yun yung thinking ko, nasisira. Pero ngayon, may thinking ako na hindi pala nagmamatter sila. Yung mga, kumbaga, nung medyo nakalayo-layo na tayo doon sa 1,000 ticket. Parang ma-realize mo na may para doon talaga. Oo. Kasi kumbaga, bilang hindi mo rin masisisi yung client na pinipili sila eh. Kasi, kumbaga para sa akin, bahala kayo, kinuha nyo yan eh. Yun yung presyo na lang din na makukuha nyo. Kung maganda, edi pasalamat sila. Kung pangit, kailangan nilang tanggapin kasi yun yung presyo na inano nila. So, sa akin, wala rin nung masasabi dun eh. Kasi kumbaga, ano siya eh, kanya-kanyang choice siya. Kumbaga, risk lang din sa mga client. Kumbaga, bilang photographer, wala sa akin yun. Para sa akin, ang iniisip ko pa yung part pa nung client, parang ganun. Mag-aalala ka pa. Oh, mag-alala ako kasi syempre, kukuha ka ng ganun. Anong i-expect mo? Sa bagay nga naman. Kasi kung iisipin mo, magkakaroon ng event yung anak mo, halimbawa, first birthday. Minsan lang yan mag-birthday. Gumastos ka na rin. Tapos, pang-coverage mo. Diba? Matitiwala ka sa ganun. Tsaka yung sa TF, kunyari, yan, sabihin na natin, si ganito yung TF, si ganito yung TF. Minsan titignan mo rin eh, kunyari, di ba, sa skill. Andun na tayo sa skill. Magaling tong siya. Plus, yung mga gears niya. Minsan, may mga, kunyari, may mga TF na ganito na, kaya ganito yung TF niya kasi, may mga parang behind the scenes na hindi nila nagigets na pag yung mga malalaki yung mag-TF na mga magagaling, safe yung, may part doon na safe yung yung mga files nila. Kasi kung mga sa mga 1K below na may mga pangit pa na gear yan, tapos pangit yung mga memory card niyan. May chance pang makorap. Ngayon dito sa mga safe, baga as client, safe ka kasi yung mga gears niya, Security. yun. Totoo. Okay. Next question. Ano nakikita mo in 5 years? In 5 years, Sa ikaw. akin, ako? Photography ka pa ba? Or Oo naman. Yung na to, hanggang sagad na. Tatanong ko pa lang yun eh. Hanggang kailan mo balak mag-photo? Sagad na? Sagad Sagad. na. Hanggang libingan? Oo, hanggang huli na. Hanggang huli na. Baga, hanggang huli, kahit hindi na yun yung ko. Kumbaga, lahat pa rin yung, di ba, may business ka. Oo. Studio, ganyan. Yung parang kahit nag-chill, ako na lang, yung director ka na lang, ganyan. Oo. Basta, Related pa rin. camera pa rin. Camera pa rin. Kung maging ambassador ka na isang brand, anong brand? Canon. Siyempre Canon na all the way, ano? Canon.
Matik na yan. Ano pa bang mga controversial na tanong ngayon? Eto, may ano pala ako. May napanood ako isang video nung kailan kay Sir Jake. Ano rin siya, yung may camera dito. Pinapakita kung paano mag-shoot. Hmm. May naging issue yun na parang ano daw siya, happy shooter ba? Happy trigger. Happy trigger. Happy trigger. Ano masasabi mo doon? Dapat ba tamang pitik? O okay lang kahit maraming pitik? O dapat di maraming pitik? Hindi, sa akin wala naman yun eh. Sa akin hindi na gumatoy kung maraming pitik mo. Ano, basta makuhaan mo na maayos yung ano eh. Kasi meron talaga akong mga kilala na grabe talaga, nagbe-burst talaga. Oo. Okay lang yun, wala naman. May iba naman na paisa-isa lang, pero magaling tumiming. Siguro ang sagot dyan, kung magaling kang tumiming, okay lang na papitik-pitik. Pero kung hindi wala kang timing, birahin mo na. Piling ko make sure, ending lang dito yung result eh. Oh, yung result. Ano yung result na papakita mo Sa eh. hindi nagmamatter kung paano mo ginawa eh. Basta tama yung result. Spray shooter daw, sabi nila eh. Ganun. Tsaka, kumbaga, as shooter naman, kung i-burst mo, masama rin siya eh. Nakakasira ng Oo, nakakasira rin. camera. So, nasa shooter Kung siya. marami ka namang pera, Oh, yun nga rin eh. Kumbaga, anong yung iba problema? nagre-reklamo, masisira yan, ganyan. Oo. Eh, baka mamaya may panggawa siya eh. Kayo ba bibili? Baka masaya siya, eh, wala nang, Oo. di ba? Happy nga eh. Happy Happy trigger. nga eh. Happy trigger eh. Masaya ako eh. Bali wala lang yun. Basta masaya. Fast talk na ba tayo? Ready ka na sa fast talk Game, natin? game. Ano yan, yes, no lang? Hindi. Dito yes, no. Okay. Ready na. Dito tayo sa fast talk. 35mm or 50mm? Isa lang. Isa lang nga. Pero may zoom ka pa rin. Basta sagot. 35mm o 50mm? 35 para safe. Flash or no flash? Flash, para safe. Landscape or portrait? Portrait. Warm or cold? Warm ako, warm. Freelance or own studio? Home studio. Kids party or wedding? Mahirap magsalita, baka ibigay yun na lang ibigay. Sige. Nagpapapiliin ka lang. Kung sa puso ko, Basta kids party or wedding. Yun ang tanong. Tanong lang Kung sa naman to puso eh. ko, wedding. Wala namang ano eh. kung sa puso wedding, pero gusto ko kids party. Edit sa umaga, edit sa gabi. Sa umaga. Tsaka sa gabi, hanggang gabi. Labo ah. Isa lang bro, isa lang. Hindi kasi mag-edit ako umaga eh. Abutin ng gabi. Grabe. Pili lang. Umaga, gabi. Umaga. Indoor, outdoor. Sa ngayon, outdoor. Outdoor na. Kasi, di ba? First birthday or seventh birthday? Ayos yan ah. Parang Kung mahirap gusto mo ng mas madali, Hindi, sagot lang. Sagot ka lang. kaya, First birthday o seventh birthday? first na lang. First na lang. First na lang. Parang nahirapan. Ba't ka nahirapan sumagot? Kasi pag first birthday, syempre baby lang eh. No. Pag seventh birthday, okay din yung seventh birthday kasi yung nagpo-post na yun. Pero pagka tinopa kasi yung 7 years old, medyo Malala rin eh, malala rin eh. Yung one na lang. First. Kung hindi photography, anong gagawin mo sa buhay? Hindi photography. Yung nagkwentuhan tayo, nasabi ko na eh, dancer talaga. Dance! Dancer. Hindi ako marunong magsayaw. Hindi ako marunong magsayaw. Dancer? Oo, pero dancer. Saan to? Sa Adonis? Hindi, dancer talaga na, hip-hop. Ganun. Oo. Pero hindi ka marunong sumayaw. Hindi ako marunong sumayaw. Arali mo pa lang. Hindi, baga, yun nga siya eh. So, hindi ako dancer. Pero sa puso dati, gusto ko talaga dancer. Sa totoo lang. Ang layo nga eh, no? Pero, yun nga, dancer. Di ba meron ka ring ibang project maliban sa mga events? Oo, meron. May ano ako. Baka gusto mo na ma-share, kahit kaunti. Siguro kung ano na lang, check na lang nila yung ano ko, yung IG ko. Mm. Eh, lalagay na lang dyan yung IG. Ano IG mo? Off the hook. Sa ngayon, off the hook yung pangalan ko sa IG. Okay. Ayaw mo muna discuss dito yan. Ha? Ano ba yan? Private Hindi, project pwede ba yan? tingnan na lang nila. Off the hook. Oo, kaya kung may tanong sige, ka. sige. Tapos, ayun, shoutout mo yung Axe Studio kung anong pwede mong shoutout sa mga potential client na nanonood dito. Baka may nanonood na mommies. Hindi, kung nanonood dito, book na kayo sa Soliday. Hindi, pwede rin naman sa'yo. Pambihira ka naman. Saan ka nila mahahanap yun? Sa ano, sige.
Promote mo lang, Axe Studio. Promote mo yung page mo, promote mo lahat ng online platform mo. Yun. Sa page ko naman, Axe Studio, search nyo lang sa Facebook, Axe Studio. Meron doon yung mga, doon ko nilalagay yung mga pang-creative ko. Excuse me. Yun doon ko nilalagay yung mga sa Axe Studio, yung mga creative ko kasi kaya ko lang, explain ko lang ba't ko pala ginawa yung Axe Studio. Kasi di ba may page pa ako na isa, Events by Axe Studio. Okay. Yung Axe Studio, doon ko nilalagay yung mga creative shots ko na hindi ko nagagawa sa sa event. Yun lang, short lang. Tapos yung follow niyo lang din yung Events by Axe Studio. Doon ko naman nilalagay yung mga shoots ko sa mga events, ganyan. Sa Axe Studio na account, doon yung mga gigs, nightlife, ganyan, mga brands ng damit. Doon nila ako yung na-contact sa Axe Studio. Okay. So, Axe Studio, Aaron Sagum, and once again, this is Carlos Robaya sa Solid Day Podcast. Dito nagtatawas ang ating podcast. Hey! Thank you, brother. Last na na. So, kung gusto niyo siyang makita, pwede niyo request sa Solid Day na gusto ko si Aaron yung photographer. Pero lagi naman siya yung usually na kinukuha ko. Thank you sa panonood. Peace! Ayos na. Ayos, bro. Congrats. Sulit na yun, ha? Sulit yun, Inisip ko Dinamihan ko na para Oo. marami ka na mapili. Hindi ko nga naintindihan yung sinabi mo.